Alright, for today's video is gusto ko po hong ipakita sa inyo ang aming pinaka-iconic, isa sa mga pinaka-iconic mall sa Davao City, no? So ito ay Gaisano Mall of Davao, or also known as Gaisano Mall of Davao. Okay, so ito ay itinayo noong 1997. So it's 28 years old already. So ibig sabihin ganyan nakatagal itong shopping mall namin dito sa Davao City. That simply means marami tayong mga kababayang mga taga Davao na dito sila namasyal, no, nung kanilang kabataan, na siguro ngayon ay hindi nila napuntahan ulit ito gawa nung napunta sila sa iba't ibang mga lugar, no, mga batang 90s, early 2000s. So maaaring na-miss nyo ho ninyo ito. So for today's video, yun po yung gagawin ho natin. Itutur ko kayo sa loob nito, entrance hanggang ngayon to kung saan naabot, basta ang pinakabungad. Kasi dati kasi kapag pumapasok kayo sa mall na ito, agad-agad yung pinakabungad dyan, entrance, di ba? Pagkatapos yung Jollibee, okay. Di ba? Yan naman talaga pinaka-purpose natin dati pa tayo napupunta sa shopping mall, para yan na nga, ililibre tayo ng Jollibee ng ating mga magulang kasi nga maganda ang grade sa school o may mga nagawang maganda. Di ba? At saka manood ng sine syempre kapag may trabaho na rin, o di kaya college students, di ba? High school, o makapag-ipon ng galing sa pambaon, perang galing sa baon, no? So daily allowance, so nakapag-ipon, kaya ayun, pag may tayo makipag-date sa mga jowa, o di magsine, di ba, sa sinihan. So yun po yung pupuntahan natin ngayon. So tingnan pa natin kung meron pa tayong mapupuntahan beyond sa Jollibee entrance area, yung hanggang sa may cinema. Basta pasok tayo dito ngayon at sama ko kayo. Virtual tour tayo dito sa Davao City. One of the largest shopping mall sa Davao City. Dati itong largest city, I mean isa to sa pinaka-largest mall sa Davao City, not until mabuo yung expansion ng SM City ng Ecoland. So second largest na lang siya. Kasama na rin natin tong ang aming tulay. So pag sinabing Gaisano Mall, siyempre kaya nga natin ito i-tour ngayon dahil sa nang makita natin ang changes, no, yung development ng lugar. So kasama na natin itong Burger King. Dati kasi wala yan eh, like empty space pa yan dyan, no, kung hindi daw nagkakamali, o bakanting lote, kagaya niyan, parang party, or parang kagaya niya sa kabila, yung may mapunong kahoy pa. Anyway, so yan, wala pa yan dati. So 1997 itong itinayo, ibig sabihin 28 years old. So nung ang naalala ko lang dito, may remembrance, no, nung nakapanood ako ng palabas na Isusumbong Kita sa Tatay Ko. That's Judean Santos and Fernando Po Jr. That's 1999. Okay, so punta tayo dito. Ito yung entrance dati. Kung naalala nyo, mga kagalang mga taga-Davao, ito siya entrance. Ito yung daanan natin papuntang Jollibee. So dalawa, no, pwede kang dumaan doon sa entrance area or dito. So ngayon sinarado na siya. I don't know anong kadahilan. Siguro for security measure or purposes. Ito yung daanan. Yung tulay, ganun pa din, no? Walang pinagbago. I mean, hindi siya nirenovate, hindi siya pina-high-tech, ganun pa rin, no? Kita nyo naman, siya, tumatanda na yung na to, tulay, footbridge, overpass. Okay, so we're here sa entrance. So itong outer facade ng Gaisano Mall, maaaring bago na to, pagkakalam ko bago to eh. Hindi to ganito dati ang itsura, wala yan. Okay, so welcome to entrance. Gusto ko talaga dati kapag ako'y pupunta dito sa Gaisano Mall, dahil bungad pa lang, ito pa lang na area ay ramdam mo na yung aircon. And pagkatapos ating pumasok sa entrance, ito may KFC. Dati na yung KFC, no? Ito mga kiosk dito, or yung mga tenant, ganyan yan. Hindi yan sila permanente, may iba nati-change, no? Over the time, aalis, siguro expired na yung kontrata, di na nag-renew yung iba, kaya iba na naman yung andyan. Pero itong baggage counter, siya, dito talaga to, minsan doon. At tama, babasa dyan yun. Or minsan dito. Lipat-lipat lang nila. Kasi maliban doon sa entrance na yun, ito entrance din kasi ito dito. Actually, ang entrance ng Gaisano Mall, 3, 4. Marami din, no, sa car park. Pero siyempre, doon tayo sa hindi car park. Yung hindi nagbibit-bit ng mga sasakyan. I mean, walang dalang sasakyan. Bit-bit, sorry. So, dito na isa. Yan. At doon sa gitna. Tapos, Jollibee. Yun, entrance yan. 3. Tapos sa likod, 4. Tapos yun, pang-5, yung mga entrances sa car park.
Ito yung nasa labas pa lang po ng ano ha. Pinaka mall, like ibig sabihin ano siya, parang alfresco area, parang ano, sort of alfresco. Na hindi naman siya ganun ka-alfresco kasi nga saraduhan siya ng KFC, Kotok Puti Coffee. Okay, so pasok na tayo dito. Pagkabungan, di ba natin siya pre-entrance. So ito yung makikita natin. Yan. National Bookstore, ATM machine, marami, no? Daming bank, security bank. So pagpasok natin dito, National Bookstore. So dito ako dati nagbabasa-basa ng mga libro. Kasi wala, may pambili naman pero sayang yung pera. Basa na lang. Mayroon namang sample. I don't know kung meron pa ba ngayon. Okay, nakabili tayo, no? So, very good. So, dati, during my elementary days, parang ano, parang iba yung saya, tuwa. Parang naka-proud na dito ka makabili ng ballpen, mga lapis, ganun, mga gamit sa school. Kapag ka dito ka sa National Bookstore, compare sa, I mean, with 3 lang. alright. So, nakabili tayo ano, no, item. So, balikan ko ulit. Dati kasi, nung elementary days na, yung aking elementary days, namimili ako ng mga, ano, binibila ako ng mga gamit, syempre. Sa Gaisano Center, sa may, ano, harap ng UM, tsaka sa Gaisano South Illustre, na ngayon ay Gaisano Grand na siya kung tawagin. Pero may pagkakataon na dito, dito kami binibilhan sa may National Bookstore. So, ano lang naman, mga ballpen, ganun. Yung mga wala, yung mga hinahanap namin ballpen na wala doon sa Gaisano Illustre and dito sa may ano, Gaisano Center sa Bolton. So, dito namin mabibili sa National Bookstore. So, iba yung galak, iba yung tuwa. Like, iba yung galing National Bookstore. Iwan ko ba? Kayo din ba? Ganun din ba kayo? Although, marami pa namang mga school supplies, school and office supplies na mga tindahan sa Davao City. Yung doon sa may ano, sa may bandang Tesoros printing press nila, sa may ano, sa may Ponciano. O meron din doon. Kaso nga hindi ko na try. Okay, so labas na tayo. Okay, naka 7 minutes na. So ito yun, ATM, no? Pag maubusan ng pera, walang cash, pamasahe lang. O di, mayroon tayong ATM. Tapos pagka entrance mo dyan, ito yun, agad-agad ang bubungad sa atin. So ito yung basement area kung saan matatagpuan ang tawag nito, grocery area or supermarket. Tapos ito naman na portion, meron ditong Eurobaker. Itong Eurobaker, hindi ko alam kung since in the beginning of the shopping mall ay nagsimula na din silang tumayo, no? Ibig sabihin 1997 kasi ginawa itong Gaisano Mall or opening 1997. So I don't know kung 1997 din nagsimula itong si Eurobaker. So Eurobaker, ibig sabihin ganun siya katanda, no? If that's the case. So ano bang meron dito sa Eurobaker? Dito lang naman itong meron lang naman silang promo na buy one take one lagi. Oo. So ginagawa ko dati, yan ang ako namimili dito. Tapos binibenta ko rin sa mga kasamahan sa boarding house, mga ka-boardmate. Di ba? Mindset yan. Ba't mo kailangan bumili kung pwede mo naman kumain ng libre? Kainin ko yung isa ibenta ko, di parang nalibre na. So yun na, grocery store, supermarket sa ibaba. Okay, so akit na tayo. Level up na, level up. So ano pa rin naman to, ground level. Okay, pagka ground level, ayan, paiba-iba ang mga ano din yan, mga tenant, depende sa occasion. Tapos syempre, dito talaga yung pinakapuntirin natin, Jollibee. Jollibee kasi kakain nga mga bata. Tapos dyan, McDonald's, bago lang yan eh. Di naman talaga yan yung original na settings or setup. Pero di ako sure ha. Pero tansya ko parang ano lang yan, parang additional. Hindi talaga yan originally part, no, ng design ng Gaisano Mall. Unlike itong Jollibee talaga, matagal na yan dyan. SNR, hindi yan kasama sa pinaka-original na casting ng Gaisano Mall. Bakit ito ko kayo dinala? Bakit ito yung aking tenor ngayon? Kasi nga, ito nga yung madalas kong puntahan dati. Kakain ng Jollibee, pupunta ng National Bookstore, pupunta ng Eurobaker, tapos punta dito sa
tawag nito, hindi pa to cellphone center masyado dati. Mayroon namang mga cellphone na sa lugar, pero hindi pa to, no? Hindi pa uso yung 1990s, I mean 1997, 1998, 1999, 2000 early. Hindi pa masyadong uso yung mga, I mean hindi pa talaga uso yung mga Android phones, no? Mga ano pa yung Alcatel, Nokia, Samsung na mga Sony Ericsson, mga ganun, yung mga cellphone ng araw. So ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa taas para mag Netopia, you know, internet cafe. Yung Netopia na area na dito wala na, no? Nawala na sila. Internet, no, internetan. Netopia. Nawala na yung ano, ganung mga ori ng mga negosyo, mga internet cafe. So ano na nangyari sa kanya ngayon? Parang may mga lamisa yata. Okay, ito bago lang to. Kids Paradise. So bakit tayo pumunta dito agad, no? Pagkapasok sa loob, National Bookstore, kasi namimili ako doon dati. Pumapasok din, nagbabasa ng mga kung ano nang pwedeng basahin. Kapalipas oras, pa-aircon ba? Tapos Jollibee. Tapos ito Netopia. Tapos ito ang ticketing area ng entertainment area. Entertainment ba tawag dito? Entertainment area. Kung saan matatagpuan ng mga cinema, no? So daming mga showing, oh. Lalo to palapit na ang December 25. So ano, Pasko Fiesta, Pasko Festival, MMFF, no, Metro Manila Film Festival. Pero wala na, masyado na, ano na, medyo irrelevant na ngayon ang mga big screen kasi nga available na sa mga Android phones, mga Netflix, dami na mga digital platform na available, no, mapapanood yung mga paborito ng mga palabas at mapapanood ang mga paboritong artista. Dito ko rin unang na-try yung 3D ba, yung nakasuot ka ng ano, salamin. Naka 3D. Iwan ko lang kung uso ko ba yan ngayon, pero wala nga, hindi na masyadong ano. Iwan ko lang, baka sa akin lang, no? Baka sa inyo relevant pa rin yung mga ganong 3D. Anyway, so ito na tayo sa may 4th floor. 5th floor na to, pinakataas, pinaka alfresco area. Itong dapik na pupuntahan natin ngayon, pinakahuling portion ng video natin, hindi to existing nung araw, ha. Pagkakaalam ko, hindi yan kasama, wala yung view or walang view. Ayun, no, dito naman yung mga sasakyan. Dati ako nakabili dito. Ayan, daming mga laruan. Nice one. Ito tayo, ha, sa pinakahuling level floor ng Gaisano Mall, kung saan matatagpuan yung alfresco area sa may kape. So wala pang masyadong mga pa-Christmas lights dito na portion. Siyempre, it's so early pa, no? November pa lang. Yun lang, sinama ko lang to, ha, kasi para naman malaman ho ninyo na yung paborito nating Gaisano Mall na pasyalan puntahan dati ay ngayon meron na siyang mga additional na mga amenities, facilities, gaya niyan. The Peak, no, alfresco area, tapos may mga dining area. So car park, pinaka roof deck. Yun na, dito na magtatapos yung ating video vlog. RMC Gym. Asan yun? Doon. RMC Holy Cross. Sinsya na. Lutang yan. Wala tayong tulog masyado, pero okay pa rin naman. Survive pa din. Okay, so ito na yun. The Peak. So that would be all. Thank you for watching. So comment down below, no, sa mga nanonood dito na namimiss yung Gaisano Mall of Davao. Ano yung mga activities ho na ginagawa nyo rito? Yung sa akin, nasabi ko na, no, pagkapasok talaga, bungad pa lang, di pa nga pag fresking area sa mga gwardiya, ramdam mo na yung ano, yung aircon, tapos yung pasok, tapos lagay sa baggage counter yung mga bag, tapos pasok sa National Bookstore and mag-withdraw sa ATM, tapos punta sa Jollibee, kakain, after kumain ng Jollibee, pasok na sa taas sa Netopia Internet Cafe, ganoon. Tapos manood ng sine, yun lang, tapos uwi.
Kasi dati wala pa tong ganito. Pero I'm referring sa mga taong mga late 90s, early 2000s, ganun. So, that's all. Thank you for watching and bye-bye. Ingat.